Medyo nasaktan kasi ko Senator Risa yung fake news Hindi ko matanggap yun ang totoo, kayo naman nai-interview ko dati. Ewan ko, baka ayaw nyo na akong kausapin ngayon. And tagal-tagal na namin kayong kinokontak. Ayaw nyo siguro kaming kausapin. Pero okay lang din. Wala din namang masama. Naalala nyo, nung kayo nagrarally pa sa kalsada, lagi namin kayo nai-interview. Kahit kongresista kayo, lagi namin kayo nai-interview. Pero okay lang, wala namang problema doon. Pero yung tatawagin nyo kaming fake news, masasaktan po talaga kami doon dahil hindi po, unang-una pag pinakinggan nyo yung aming programa ni Kumbachero takan-taka nga kami, hindi nga kami makapaniwala, di ba narinig nyo yun? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung tinatawag nilang insertion? Kasi sinasabi ni Senator Risa Ontiveros na wala daw siyang insertions. Kaya pag-usapan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng insertions na to. Pero syempre, bago natin simulan, Pilipinas! Ano na? Eto ngayon, yung ating pag-uusapan. Insertion! Bibigyan ko muna kayo ng konting example ng insertion. Parang ganito. Nakikita nyo itong damit ko. Pag in-insert ko ito, ibig sabihin, yun na yung insertions. Yun yung isisingit mo. Pero mas maganda mamaya siguro, panoorin natin ang video. Pero bago tayo magsimula, syempre, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, at syempre pa mga silent viewers. At of course, yung mga suki nating commenters dyan. Walang sawa sa pagko-comment. Mag-comment lang po kayo dyan. Mapa-negative man yan, mapa-positive man yan. I-comment lang ninyo dahil yan ang isa sa inyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Bago tayo tumuloy sa ating pag-uusapan ngayon, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick, ang Pilipinas. Ano na? Kaya ano na ba ang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Yan ang pag-uusapan natin. Pero mas magandang magpaliwanag dito, of course, itong si Katunying na pinasaringan ni Senator Risa Ontiveros na isang fake news. Ano ba ibig sabihin ng fake news? Ibig sabihin, hindi totoong balita. Kaya malalaman natin ngayon at aalamin natin kung talagang hindi ba totoo yung binabalita ni Katunying. Mas magandang si Katunying ang tanungin natin. Kasi wala naman tayong alam dyan. Ang alam lang natin dito, mga ubob silang lahat. Yan ang alam natin dito. Kaya mas maganda, panoorin natin ang video at si Katunying na mag-explain sa inyo. Mag-explain sa atin at makinig tayo mabuti. Marami tayong mapupulot na magagandang mga nangyayari dito sa ating Pilipinas. Ano na? Ngayon, kung ready na kayo, panoorin natin ang video at Katunying, ipaliwanag mo na yan. Destruction of damaged paved roads, Dingalan, Aurora, 20 million. Opening of new road leading to Orani Public Market. Ang ganda nito. 10 million. Rehabilitation of Malolos, Paambong, Hagonoy, Kalumpit, Provincial Road, Bulacan, 10 million. And so on and so forth. Magagandang proyekto. Medyo pumunta na tayo ng konti dito sa kanal. Construction of drainage canal. Ito, Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga, 20 million. Ito, sa Tarlac to. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac, 75 million. Segment 14. Construction of flood control structures along Baka River, Paniki, Tarlac, Segment 29, 75 million. Construction of flood control structures along Kamiling River, Kubkub Section, Kubkub, Mayantok, Tarlac, Package 3, 75 million. Construction of flood control structures along Pait, Manok River, San Manuel, Tarlac, 75 million. Ano masama dito? Baka nga magagandang mga proyekto itong mga flood control projects na ito. Ano masama dyan? Ba't nyo ikahihiyan nyo ba yan? Ba't nyo ikahihiya yan kung yan po yung magandang proyekto at kung ito'y na-implement ng tama? And in fact, mga kababayan, ako po ay nagtanong, at least Tarlac lang to malapit-lapit lang to Ano po? Nagtanong po ako kung ano na ba ang status niyang project na yan sa lalawigan ng Tarlac. Ito po, yung construction of flood control structures along Baka River, Paniki, itong segment 29, ito pong pangalawa, Paniki, Tarlac. Alam niyo po ba na yan 75 million ang nakalaan, pero ang nanalo pong bidder diyan, ay ang pangalan po ay T2B3 Builders and Supplies Corporation. Uulitin ko T2B3 Builders and Supplies Corporation
Ang contract price po nito, napanalunan po niya sa 73,136,282 pesos and 19 centavos. Ito po ay nagsimula noong April 8, 2025. Ang expiration po nito ay 11/05/2025. Matatapos na ito dapat ngayong November. Ang actual accomplishment nito ay 93%. So, baka tapos na to, matatapos na tong proyekto na to eh. Sige. Puntahan pa natin tong nakita niyo po, nilagyan natin ng Stabilo, boss. Boss, Stabilo, boss. Ito pa yung isang project, yung segment 14. Ito, yung construction of flood control along Bakit River. Yan po ay may contract ID 25, ibig sabihin 2025 CJ0161. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac. Ang contractor po nito ay RD8 Builders Corporation under the name of RD8 Builders. Bagamat 75 million po yung allocation dyan, ang contractor ay nag-bid at ang napanalunan niya sa presyong 71, nakatipid, 71,949,079 pesos and 6 centavos. Ang award po nito ay, ang start date ay April 8 at matatapos po ito dapat ng November 5. Ang actual accomplishment po nito ay 70%. Dapat ang accomplishment niya as of today ay 88.15%. May slippage po ito ng 18.15%. Resibo po itong pinapakita namin sa inyo. Uulitin ko uli, may masama ba sa insertion, mga bata? Wala po. Kailan lang nagiging masama ang insertion, mga kababayan? Kailan lang nagiging masama? Kapag ka po, una, nakialam si senador o congressman sa post-enactment activities. Pangalawa, kung siya po ay nag-endorso o pinili niya ang kontraktor. Pangatlo, mga kababayan, ay kung siya po ay kumikbak o naghingi ng porsyento sa proyekto. Pero kung hindi po ginawa ng mambabatas yun, okay lang po yun. Wala pong masama doon, mga kababayan. Wala pong masama doon. Huwag na kayong magkaila doon dahil maganda nga yun, kayo may nagagawang proyekto para sa ating mga kababayan. Ano po? Hindi po ito fake news. Hindi po ito fake news, mga kababayan. Sandali lang at magpapatuloy po tayo. Aalisin ko po muna to dahil baka hindi nyo na nakikita yung kapugian ko. Ayan. Yun, ganun sana. So ito po ay mga proyekto. Baka nga puro magagandang proyekto po ito. Sige, ilipat natin yung... Aalisin ko na to ha. Aalisin na natin. Alis po dyan. Ngayon, hanap pa tayo ng iba. Page 3. Ayan. Page 3. Image file. Ay, sorry. Yan na po. Ito. Ito naman. Rehabilitation of multipurpose building in Barangay Poblacion, San Nicolas, Batangas. 10 million. Ang gandang project nito. Construction of multipurpose building at Rizal Integrated National High School, Barangay Rizal, Lipa City, Batangas. 15 million. Construction of multipurpose building, daycare center and health center at Barangay Mabini, Lipa, Batangas. Kaya puro Batangas yun. Tapos ito, construction of school building with roof deck, Barangay Paliparan 3, Dasmariñas City, 65 million. Malamang magandang project din ito. Construction, completion of university dormitory at Southern Luzon State University, Gumaca, Quezon, 30 million. Maganda yan. Maganda, dorm ng mga estudyante yan eh. Construction of multipurpose building, DSWDO San Luis, Batangas, 5 million. Construction of waterworks at Barangay San Miguel, Lobo, Batangas, 5 million. Construction of seawall. Ay, hindi ko na isama sa kwanto ah. Hindi ba pagka seawall, parang flood control din yon. At Sitio Tadyok, Barangay Alibog, Magsaysay, Occidental Mindoro, 8 million. Construction of school building with roof deck, Sablayan, Occidental Mindoro, 65 million. Rehabilitation of multipurpose building, Magsaysay, Occidental Mindoro. Construction of road at Abella, Naga, Camarines Sur, 5 million. Improvement of Poblacion Road Network, Sorsogon City, 40 million. Magagandang proyekto po yan. Ito, flood control tayo. Construction of seawall, Barangay Bonavista, Bacon District, Sorsogon, 40 million. Construction of seawall, Barangay Saclayan, Castilla, 40 million. Construction of seawall, Barangay Kawit Extension, Magallanes, Sorsogon, 20 million. Ano masama dito sa mga project na to? Ba't nyo ito ikahihiya?
bakit ako mahihiya? Ihi. Hindi nyo dapat ikahiya ito, mga bossing. Huwag nyo ikahiya yan. Maganda naman yung project na yan eh. Maganda yan. Again, para lang hindi natin malimutan, ang insertion or amendment per se is not bad. Is not bad. Uulitin natin, di baling sabihin yung mukha akong sirang plaka dito, kailan lang nagiging masama? Kapag pinili mo yung kontraktor, kapag ka ikaw po ay humingi ng kickback at hindi ginawa ng maayos yung proyekto, lalo na kung naging ghost yung proyekto. Ano po, mga magulang at mga mahal na, walang masama sa insertion. Doon lang po nagiging masama. Alisin na muna kita. Page ano ka na ba? Alisin muna natin to. Remove. Akala mo, hindi kita kaya remove ha? Remove. Sige, maghanap pa tayo na iba. Buti na lang, nakapaligo ako. Nakapaligo ako ng konti. Add to stage. Ayan. O, ito pa yung mga project. Hindi, teka muna, tatanong ko sa staff ni Senator Risa Ontiveros at kay Senator Risa Ontiveros, itinatanggi po ba ninyo ito? Itinatanggi nyo po ba itong nasa inyo ito? Na insertion o amendment po ninyo ito? Hindi po ba ito sa inyo, mga Senator? Kung hindi po sa inyo to, kanino kaya ito? Ang totoo, ang gagandang mga project po nito Palagay ko, opo, maganda po ito. Ulitin ko tanong, itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Itong mga projects, hindi nyo ba insertion ito? Hindi nyo ba amendment ito? Babalikan natin mamaya yung statement ni Senator Risa Ontiveros. And dito po yung mga magagandang proyekto Ayan, mga multipurpose. Ito, sa Capiz, Construction of Crisis Center for Abused Women and Children, Poblacion Ilaya, Panay, Capiz, 15 million. Ang ganda po niyan. Isip-isipin nyo, sa crisis center para sa mga naaabusong bata at kababaihan. O ito pa, construction of road at Sitio Negros Occidental, 20 million. Ito, tingnan nga natin to. Rehabilitation, Bacalso Avenue, Cebu South, Talisay, Cebu, 50 million. Construction of road, Poblacion, Union, Mayabak, including lights, street lights, Dawis, Bohol, 50 million. Yan po ang gaganda po nitong mga proyekto na to. Wag nyo ipagkakailat, ang ganda nito. Construction of Langka, Tugbongan Road with slope protection system. Ito, yung dulo. Yung may highlight na to, na nilagyan natin highlight, 50 million. Yan po ay phase 2 sa Consolacion, Cebu. Masama po ba yan? Masama po ba yung proyekto na yan? Hindi po. Hindi po masama yung proyekto na yan, mga kababayan. Kaya wag nyo nang ipagkailayan. Tatapusin ko po ito Tatapusin ko po ito. Ayokong baka sabihin nyo, well, si Senator Risa Ontiveros muna ngayon, pero sa susunod, yung iba naman. Kasi siya nagsabing fake news Hindi naman tayo na may make news Ano po? Okay. Ano pa tayo ng page 5. 1, 2, 3, 4, 5. Page 5. Ano pa lang page ito? Eto, page 5. Oy, maraming salamat sa mga nanonood sa atin Medyo nasaktan kasi ko Senator Risa yung fake news Hindi ko matanggap yun ang totoo, kayo naman nai-interview ko dati. Ewan ko, baka ayaw nyo na akong kausapin ngayon. And tagal-tagal na namin kayong kinokontak. Ayaw nyo siguro kaming kausapin. Pero okay lang din. Wala din namang masama. Naalala nyo, nung kayo nagrarally pa sa kalsada, lagi namin kayo na-interview. Kahit kongresista kayo, lagi namin kayo na-interview. Pero okay lang, wala namang problema doon. Pero yung tatawagin nyo kaming fake news, masasaktan po talaga kami doon. Dahil hindi po, unang-una, pag pinakinggan nyo yung aming programa ni Kumbachero, takang-taka nga kami. Hindi nga kami makapaniwala. Di ba, narinig nyo yun? Anyway, tuloy natin ang usapan. Ayan po, kung nakikita po ninyo, construction of multipurpose building sa San Remigio, Cebu. Ito yung nalindol, di ba? Construction of multipurpose building, Barangay Marahuray, Medellin, Cebu. Nalindol din po ito. Construction of special science building, Daan Bantayan National High School, Poblacion, Daan Bantayan, Cebu. Ang gagandang mga proyekto nito. Kabungaan, Tabunok, Ponseguera Road. Ayan, construction bridge from Sitio Tabok o Eastern Samar. Ito, sa baba na tayo. Dito punta na tayo sa Zamboanga. Construction of legislative building, Dipolog City, Zamboanga del Norte, 40 million.
Construction of multipurpose building Labason, Zamboanga del Norte, 10 million. Ako, naniniwala ako, magagandang proyekto ito eh. Ito pa, construction, installation of solar street lighting along Claveria to Villanueva, Claveria, Villanueva, Misamis Oriental. Medyo malaki to 200 million. Ito, construction of Lagindingan, Iligan. Ito, parang familiar ako dito. Maganda po ito. Construction of Lagindingan, Iligan City, alternate road, Misamis Oriental, package 3, 200 million. Maganda po itong project na yan. Kailangan pong papuntang airport yan eh. Di ba? Lagindingan. Ito pa. Ito na, flood control. Construction of flood control structure along Sawaga River, Linabo Bridge, Barangay Section, Barangay Violeta, Malay-Balay, Bukidnon. Package 1, 200 million. Alam niyo po ba, dahil sa kagustuhan ko na maghanap pa ng dagdag na pruweba, para patunayan na tayo ay hindi nanggo-good time at hindi po tayo fake news, nagtanong po tayo sa DPWH Region 10, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. At atin pong natuklasan na ito pong 200 million na to na construction ng flood control, 200 million po. Ang nakakuha po ng kontrata niyan ay ito pong Vicente T. Lau Construction. Vicente T. Lau Construction. Ito po yung hindi ko lang maipadala, baka maputol ako eh. And dito po, may notice to proceed, may contract agreement, may mga pirma po kinauukulan, etc. etc. Ito po ay, ang notice to proceed po para sa 200 million flood control project na ito ay May 27. At ito po ay project ng Regional Office 10 ng DPWH. Ang kabuang halaga po ng proyekto, nakatipid po ang gobyerno, 200 million ang allocation, pero ang kontrata po dyan ay 193,168,626.69. Nakamenos ang gobyerno dito ng mga mahigit 6.8 million mga magulang at mga... So, yan po ay flood control project po yan, mga kababayan. Tatanungin ko uli ang opisina ni Senator Risa Ontiveros, ito po bang mga proyekto na to, hindi po ba sa inyo to? Hindi nyo po ba amendment yan or insertion? Ma'am? Hindi po kami fake news. Ayoko namang sa amin manggaling pero kailangan ko pong ulit-ulitin yon. Ano nga po yung sabi ni Senator JV Ejercito? Pakinggan po nyo mga magulang at mga mahal ng taga-subaybay, at narito na tayo sa mga huling bahagi ng ating palatuntunan. Nandito po Senator JV Ejercito. Mismo nagsabi na almost all senators ang merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi talaga? Alam niyo, isa sa, yung insertion hindi po masama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pa sa National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya ho kami nagba-budget hearings para mapakinggan ang concerns ng bawat ahensya at departamento. At yung pong sinasabing insertions, ini-introduce namin yan yung amendments. Sabihin na natin amendments kasi ang sama na ng insertion no? We introduce amendments after the budget hearing, during the budget hearings or deliberations, kapag yung mga ahensya, departamento na amin pong in-sponsor, in my case, DOTR po ako kahapon, nagsimula kami ng budget hearings, ang ina-aprobahan, meron silang proposed budget. No? Halimbawa, para sa kanilang mga proyekto, yung mga railway, mga airports, at iba pa. Pero ang ina-aprobahan ng DBM through the National Expenditure Program, ito lamang. So, kung titignan mo, kulang na kulang. Kaya ang trabaho namin, ako bilang chairman, to introduce or to recommend yung pong amendment o insertion. Halimbawa po yung DOTR, no, yung pong railway system natin, yung Metro Manila Subway System, North-South Commuter Line. Bagamat yan po ay loan from Japan, from JICA, meron ho tayong government participation, yung GOP na tinatawag. Nabawasan po yan na dati na ilagay sa program funds. Tinulak natin na mailagay sa program fund.
Yan po mga kababayan. Ang nagsalita po dyan, si Senator J.V. Ejercito. At siya po mismo ang nagsabi, ang amendment ay insertion. Ang insertion ay amendment. Wala pong masama sa insertion. Wala rin pong masama sa amendment. At the risk of being repetitive, sabi nga ng mga lawyers, for the nth time, ulitin natin, wala pong masama sa amendment or insertion per se. Sapagkat dyan po nagagamit ng mga senador ang kanila pong kapangyarihan para makapagpagawa ng mga proyekto kung saan sa ang panig ng bansa, especially ang constituency po ng mga senador ay national. Hindi po isang distrito lang, national. Mahirap nga yun eh. Pagka may tumawag sa iyo o nagpunta sa opisina mo na mayor ng Tawi-Tawi, Senator, baka po naman pwede mapagawa po kami ng ganitong proyekto. Eh dahil gusto mong tumulong doon sa bayan na yun, edi gagawa ka ng paraan para mag-introduce ng amendment para mapagbigyan po yung kahilingan nung maliit na bayan na yon kung saan mang sulok ng Pilipinas. So wala pong masama sa amendment, walang masama sa insertion. Yan po ay malaking bagay para magkaroon ng tinatawag na equitable distribution of resources and wealth para po sa mga proyekto ng ating pamahalaan na pakikinabangan ng ating mga kababayan. Kaya lang po naging masama ang insertion dahil sa mga tiwali, dahil sa mga tulisan, dahil sa mga buktot, dahil sa mga mandarambong, dahil sa mga magnanakaw, dahil sa mga durobo. Kaya lang po naging masama yun. Subalit kapag ka ang proyekto ay nagawa ng tama ayon po sa Program of Works na pakikinabangan ng ating mga kababayan, ano masama doon? Pero kung ikaw ay senador na namili ng kontraktor, senador na kumuha ng kickback, senador na alam mo naman na ikaw ay na yung proyekto ay halos wala nang natira o kaya naging ghost pa, napakawalang yamang senador ka. Pero kung hindi mo ginawa ang lahat ng kasamaan na yon, walang masama doon sa insertion. Walang masama sa insertion, mga kababayan. Kaya yung nagulat ako na para bagang masama na kami. Sinabi lang namin na mayroon silang insertion. Eh sinundan lang naman namin si Senator Ping Lacson. Almost all senators have insertions. Sabi ni Senator JV, hindi almost, all senators have insertions. Eh totoo naman. Eh in fairness kay Senator Risa ang kanya 3.03 billion lang ang insertion niya sa kabuuan ng 2025 budget. May senador nga dyan, mahigit 11 billion ang insertion. Meron 5.9 billion, merong 5.1 billion, merong 4 something billion. At yun po ay iisa-isahin natin sa mga susunod na araw. Ang tanong lang po mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ang tanong lang po namin ay meron bang senador na may insertion na hindi tumanggap ng porsyento mula sa mga kontratista? Meron bang makatitingin sa atin ng diretso, sasabihin sa atin, ako, Katunying, ako, nisin ko, wala akong tinanggap na porsyento sa proyekto na yan, kahit ako pa ang nag-insert niyan. Eh pagka po ganun, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, eh baka pagawa natin ng rebulto yan. Ipagtayo natin ng rebulto yung senador na yon. Pero kung hindi nyo namang kung magsisinungaling din lang kayo sa pagsagot, wag na kayong sumagot. Ano po ba? Wag na kayong sumagot, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ako, ang haba-haba na ng daldala natin dito. Nakakapaus na nga just to emphasize a point. Eh biglang may mga makikita kang comment na ganito. Sabi ni Nico, iba yung sinabi ni Ping, you are confusing the public. Ano? Bingi ba kayo? Bingi ba kayo? Pagod na nga yung ayun, sige, maniwala kayong fake news yan. Maniwala kayo. Pero ang pinag-uusapan po natin dito is 2025 budget alone. 2025 budget. Ibig sabihin, yung mga senador at kongresista nung 19th Congress. Ang ibig sabihin, lahat ng nanalo na bago nung midterm elections, nakasama si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Tito Soto, si Ping Lacson, sino pa ba? Si Camille Villar, wala pa po doon.
sa 19th Congress, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ayan, Bam Aquino, wala po yun. Wala po yun. Yung kino-call out nyo kami na fake news, babala daw, wag maniwala sa fake news. Pambira. Pambira kayo. Kayo lang ba may kredibilidad na inaalagaan? Kayo lang ba may taga-suporta? Sinusuportahan din ako ng misis ko Kayo, milyon-milyon ang supporters nyo. Pero ako, meron akong misis ko na sumusuporta sa akin. Siyempre, meron din tayong inaalagaan na di po ba, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Wala po tayong sinabing magnanakaw si Senator Risa Ontiveros. Yun namang mga DDS dyan na ginagamit itong ating pagsasahing papawid na para bagang sinabi kong nangikbak si Senator Risa Ontiveros, na nagnakaw si Senator. Wala po tayong sinasabing gano'n. Do not misrepresent me. Do not misquote me. Do not take me out of context, my dear friends. Ayun, si Senator Marcoleta wala pa pala sa 19th Congress sa Senado. Ayun po, mga kababayan. Babasahin ko lang po uli yung sinabi ni Senator Risa Ontiveros. Ayan po. Ang sabi po niya, thank you dyan sa di umano, pinik up ko lang ang inyong PubMat. Wala po akong BICAM insertions. Wala sa unprogrammed funds. Period. Masyado kang nagiging technical doon, Senator Risa. Alam naman natin na yung pinagtibay ng buong BICAM, kasama po doon yung mga insertion ninyo mula pa sa committee hearing, mula pa sa plenary debate, mula po sa period of amendments. Lahat ng iyon ay parte na ng BICAM report. Lahat na po yun. Do not mislead us, Senator. Alam naman natin na lahat ng ginawa ninyo sa floor mula sa committee, pagka hindi inalis doon sa BICAM, ibig sabihin, yun na po that will constitute the BICAM report. Ano po? That will become part and parcel of the BICAM report. Kung hindi aalisin yung insertion ninyo sa committee level at saka doon po sa plenary. Wala sa unprogrammed funds. Sino ba nagsabing meron kayo sa unprogrammed funds? Pinakinggan nyo naman po siguro yung aming pong talakayan ni Kumbachero. Sabi nyo, period. Yun, period nga. Babasahin ko yung buo na pahayag ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang Facebook page kasi meron po siyang binanggit dun sa bandang dulo. Sabi niya, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Yun. Sabi po niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Sino po ba dyan sa may insertion na yan ang nakapagpasok ng kanilang insertion o amendment na hindi dumaan sa tamang proseso? Meron po ba kayong maituturo? Sino po ba sa mga senador na parte ng 19th Congress na nakapag-insert na ang kanilang insertion ay hindi inaprubahan ng Senado? Wag pong ganon. Lahat naman po ng insertion na yan dumaan sa proseso. Lahat ng amendment ninyo dumaan sa proseso. At lahat ng amendment ninyo kaya naging parte ng General Appropriations Act o GAA sapagkat inaprubahan po ng Senado. Kaya it's not the issue. The issue here is whether or not you have insertions. Meron. Hindi po kami fake news. Ipinakita po namin ang buo. Wala po kaming sinabing ang insertion niyo illegal na ninyong isiningit. Wala pong nagsabi na ang insertion niyo hindi dumaan sa tamang proseso. Wala rin po nagsabi na meron po kayong insertion na nasa unprogrammed appropriation o UA. Wala po, Senator. Ang issue lang po dito, meron po ba kayong amendment or insertion? Meron po. At wala pong masama doon. Wala pong masama doon, mga kababayan.